mega love shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Especially po dyan sa Davao City, Republic of Netherlands. Kasi alam nyo naman po mga kababayan na malapit na po, no? Malapit na pong mag-reunion itong mag-amang Duterte sa ICC, no? Sa Netherlands. So ngayon po ay meron po tayong reaksyonan na kung saan patungkol nga po ito sa sagot, no, ni Congressman Bini Abante na nakakatakot na sagot na kung Sara kabahan ka na. Mm. Kung naalala niyo po mga kababayan na binaboy nga ni Sara Duterte sa isang sorte ni Isko Moreno itong si Congressman Bini Abante doon sa District 6 ng Maynila na kung saan pinakita nga ni Sara doon yung naturang picture ni Congressman Bini Abante na tawag dito nakadila, no? Kung ito ipakita ko sa inyo ha mga kababayan. Eto. I-search ko lang po ha mga kababayan. Ayan, kung naalala nyo po mga kababayan, ito po yung picture, no? Kung nakita nyo. Ayan po yung picture na kung saan ay binaboy nga ni Sara itong si Bini Abante na piniplay pa niya sa likod ng kanyang statement sa stage, sa entablado na nakadila itong si Congressman Bini Abante. At bukod nga nun, itong nakadila itong si Congressman Bini Abante ay nireaksyonan po ito ng kanyang anak na kung saan galit na galit yung anak ni Congressman Bini Abante sa pambabastos at pambababoy ni Sara Duterte sa kanyang ama, no, sa may District 6 ng Maynila. So ngayon mga kababayan, napanood nyo naman po yung sagot, no, ng anak ni Congressman Bini Abante na si Princess Abante ay meron din pong sagot itong si Congressman Bini Abante, no, dito kay Sara Duterte sa pambababoy ni Sara sa kanya. No, kung naalala ninyo, ayan po si Sara po yan, no, na ang sabi nga dito ni Sara, anong sinasabi niya? Ayon, sa inyo, naisahan ko kayo. Ako meron, kayo wala. Anong tawag sa mga ganitong tao, mga anak? Sabi ni Sara. Walang respeto. Kanino siya walang respeto? Sa inyo siya walang respeto. Ayon kay Sara Duterte. So ngayon, ito nga, sinagot nga ito ng anak ni Bini Abante na si Princess Abante. Ayan, nagwawala itong si Princess, si Attorney Princess Abante. Nagwawala at yun nga, winatusi itong si Sara Duterte. So ngayon, bukod kay Princess Abante, mga kababayan, ay sumagot nga itong si Congressman Bini Abante at nakakatakot itong sagot. Nako, sa totoo lang mga kababayan, ganito katapang ang isang Congressman Bini Abante na hindi nagpapatinag sa taga Davao. So ito po ang sagot mga kababayan ni Congressman Bini Abante. So ito ipapanood ko sa inyo mga kababayan ha. So ito po, pakinggan niyo po. Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. I am telling you this to be able to understand my own reply. Being a believer of Jesus Christ to the Bible, knowing that the Lord Jesus Christ changed my life, He gave me His love. And do you know what the Lord Jesus Christ said in Matthew 5:43 and 45? This is my answer to her. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Vice President Sara, this is my answer to you. Love your enemies. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you. Let me repeat that. Despitefully use you. That's what she did last night. And persecute you. That's what she did last night. In fact, to let you know, I prayed for her several times since last night until early this morning. My answer to Vice President Sara Duterte. So my answer to the Vice President. Yun po ang sagot ni Congressman Bini Abante kay Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang,
para sa akin, yung yung ano kasi physical, maaari na pwede tayong tawagin na matapang. Yung physical, maaari na pwede nating sabihin na natatakot itong si Congressman Bini Abante. Pero yung mensahe ni Congressman Bini Abante na mula sa Biblia, mas nakakatakot yun, mga kababayan. Maniwala man kayo't sa hindi. Narinig nyo naman na ang sabi ni Congressman Bini Abante kay Vice President Sara, mahalin mo ang iyong kaaway. No? Ipagdasal mo ang iyong kaaway. Kahit isinumpa ka, ipagdasal mo pa rin. Kasi darating ang panahon na yung mga tao na nang-aaway sa iyo, nang-aapak sa iyo, nananakit sa iyo, ma-realize nila na merong karma na babalik. Actually, mga kababayan, hindi man ngayon, hindi man bukas o sa susunod na araw ang karma, pero ramdam na po ni Sara Duterte kung kailan darating ang karma. Kung naalala ninyo na kamakailan lang or nakaraang araw lang sinabi niya na isa siya sa kasali sa listahan na merong warrant of arrest sa ICC mula sa International Criminal Court sa pamamagitan ng pagtugis ng Interpol sa kanila ni Bato, ni Bongo at sa kanya at sa iilan pa. Mismong lumabas sa bunganga yan ni Sara Duterte na kung saan kasali siya sa listahan ng ICC na merong warrant of arrest. Naku mga kababayan, ay Diyos ko. Ito, sabi ko sa inyo, nakakatakot. Nakakatakot mga kababayan na sinabi ni Congressman Bini Abante kay Sara na mahalin mo ang iyong kaaway at darating ang panahon na merong mga bagay na mangyayari na hindi mo inaasahan at babalik sa iyo yan. Nakakatakot ito, sa totoo lang mga kababayan. Ano ito aral ito Biblia ito, salita ng Diyos. Kapag ito nagkakatotoo, yung mga tao, simula na mga binabalahura, nakita nyo naman kung paano balahurain ni Duterte, si Laila de Lima, nakita nyo naman kung paano i-underestimate ni Duterte yung mga kalaban niya noon. So, yung mga kalaban ni Duterte ngayon, anong sinasabi? Ultimo paa, pumapalakpak. Totoo yan. Ultimo paa, pumapalakpak ng mga kalaban ni Duterte. Kaya isa lang ang masasabi ko sa inyo, darating at darating ang panahon, Sara Duterte, yung mga tao na binababoy mo sa entablado, papalakpak pati paan yan. At isa lang ang masasabi, hindi man kami pumapatol sa iyo sa babuyan, ipasa Diyos na lang namin ang ginawa mo sa kanila o ginawa mo sa amin. Yan lang, katulad sa ginawa ni Congressman Bini Abante ngayon. Salita ng Diyos at Biblia. Kahit sabihin natin na may magginawang masama, si Bini Abante, may kakulangan sa kanyang distrito bilang kongresista, pero yung salita ng Diyos, hiram ni Bini Abante at ipinarating niya sa iyo. Walang yan, nakakatakot yan, Sara. Hindi nakakatakot yung pambababoy mo kay Congressman Bini Abante, Joel Chua, at kay Valeriano. Mas nakakatakot kapag salita ng Diyos at Diyos na ang maningil sa inyo. Kung nakita nyo naman mga kababayan na eto po, pakinggan niyo ito. Nakakatakot ito mga kababayan. Kung napanood ninyo sa balita na ang sabi, Vice President Sara Duterte is susunod umanong arestuhin ng ICC ayon kay Senador Amy Marcos. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong crime against humanity na isinampa laban sa dating Pangulo dahil... Narinig nyo, mga kababayan? Ayan ang kabayaran sa pambababoy ni Sara Duterte sa mga politiko at sa mga kongresista. Kaya nga sabi ni Bini Abante, mahalin mo ang iyong kaaway. I-bless mo sila. Kasi darating ang panahon, ma-realize nila na ang karma hindi magsaba. Hindi nagsasalita ang karma.
kusang darating yan. Mas nakakatakot ang sagot ni Bini Abante kaysa sa pambababoy ni Sara. Ito na, ang bilis ng karma, di ba? Binaboy niya ngayong gabing to, pagka umaga, ina-announce niya. Kasali siya sa may warrant of arrest sa ICC. Karma, di ba? Panoorin at pakinggan pa natin. Sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, nakatanggap siya ng report na sa halip ng mga dating police officials, kabilang na si dating PNP Chief at Senador Ronald Bato de la Rosa, ang Vice Presidente na umano ang uunahin at susunod na target ng arrest order. So 'di ba, nakakatakot ang karma, Sara? Iba talaga ang salita ng Diyos kaysa sa salita ni Sara. Kaya 'yun ang sagot ni Congressman Bini Abante. Ipagdasal ka na lang niya na sana maliwanagan ang isipan mo at ma-realize mo kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo tao. So yun lang mga kababayan, yung aking reaksyon at balita ngayon na pinarating sa inyo na sumagot na nga itong si Congressman Bini Abante, no, sa mga patutsyada ni Sara at buweltang paninira niya sa sorte ni Isko Moreno. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.